Sir, ito, idagdag ko lang, kay Senator Kiko Pangilinan, I want to put that up on the screen. Ang sabi niya po, unahin na niya to Ombudsman Remulla, unahin niya ilabas yung SALN ni dating Ombudsman Martires mula nang umupo ito bilang Supreme Court Justice hanggang sa pagbaba nito sa pwesto bilang Ombudsman itong 2025. Baka sakaling magkaalaman na bakit tutol ito sa paglabas ng SALN? Hindi ako tutol sa paglabas ng SALN. Kasi hindi lang ako may tutol eh. Nakalimutan ni Senator Pangilinan na siya sa Senado. At sila mismo sa Senado ay may sariling guidelines na hindi mo pwede ilabas ang SALN ng isang senador kung walang consent yung senador. Diba? Kailangan may consent bawat isa eh. This is the requirement of the Data Privacy Act. That's why I was surprised when he said that. As a senator, he should know the laws. Ano bang ginawa kong anomalya? Had he said only na dapat ilabas yung SALN ko, period, okay sa akin. The problem is he went further para magkaalaman. E di sabihin niya, kung mayroon akong ginang anomalya, di kaksawan niya ako. Why did he also just file a SALN of 23 million? Is that believable? Why didn't he let his wife, Sharon Cuneta, join or state his assets and liabilities in his SALN? O ayan na nga, Kiko Matchin, ang hinahanap mong answer dito kay former Ombudsman Martires. Isipin mo pati yung former Ombudsman, hinahamon mo na ilabas yung mga assets niya, yung pati yung SALN niya. Ganyan ka na ba kamangmang, Kiko Matching? Pati former Ombudsman, binabanatan mo na. Ganyan na ba talaga? Ganyan na ba talaga yung mga script nyo ngayon? Pati yung matanda na dating naging ombudsman, kinakana mo, porkit ba naging ombudsman yan noong panahon ni Pangulong Duterte? Tanong ko lang, o pinakita mo nga yung SALN mo, bakit nga naman hindi kasali yung joint account nyo? Eh kasi mga kabdit, sinasabi ko dyan, joint account, pati po yung kay Sharon Cuneta, bakit hindi mo nga naman inilabas? Diba? Yan tayo eh. Banat ng banat tapos hindi alam yung ginagawa. Diba? Kung sino-sino na lang yung sinasagasaan mo, pati yung former ombudsman gusto mong banatan. Diba? Halata ka masyado, Kiko Matchin. Kaya ka tinatawanan. Kaya ka laging napapahiya dyan eh. Diba? Isipin mo pati ba naman yan? Kaya yan, hinahamon ka niya. Kung meron daw siyang ginawang anomalya, kasuhan mo siya. Diba? Wala naman daw problemang ilabas yung SALN ng mga senador, mga ka-update. Nilinaw naman ho ni Ombudsman Martires. Pero kailangan pa rin daw ng consent. Kung gusto pa rin daw nila o hindi. Nasa kanila ho yan kung gusto nilang ilabas o hindi. Kung ngayon hinahamon ka niya, ba't hindi mo nilabas pati yung joint account nyo ni Sharon Cuneta? Diba? Isipin mo pati siya, ang former ombudsman, babanat-banatan mo. Akala mo ata, Kiko Matchin, porket senador ka dyan, eh hindi ka papatulan yan. Diba? Kasuhan mo siya kung meron siyang ginawang anomalya noong nanunungkulan pa siya dyan. Diba? Ganun lang yung kasimple. Diba? Kaya mga update, hindi lang ho yan ang ating pag-usapan kung saan na ito nga si Senator Kong Dante Marcoleta eh may mainit na papakita na naman ho na ito nga kasing 100 billion budget dyan sa Kongreso. 500 billion ay makikita ho natin mga kabdit kung gaano kalalaki ang budget na ipinapasok dyan sa mga House of the Representatives. Ayan mga kabdit, rektahin na ho natin to para wala na ho tayong patumpik-tumpik pa. Pero bago ho yan mga kabdit, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Napakalaking tulong na yan mga kabdit. Kaya diretsa na ho. Yan pong allocable, inadmit po ni former Secretary Bonoan. Nandun po silang dalawa ni Yusek Cabral nung tinanong po namin yung allocable. Tinanong po namin ano-ano po ba yung mga factors na nakapagdadagdag doon sa mga initial ceilings that have been established nung NEP. So sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahanda nila, particularly in the House of Representatives kasi sila yung mayroong power of the purse, para hindi na molestyahin, well, pardon for the using the word, para hindi na istorbohin yung mga nakalatag sa NEP,
talagang provision po yun na talagang pambibigay dun sa mga members ng House. Ang naging conclusion doon, Mr. Chair, kasi nga sabi ni Secretary Bonoan, para hindi na galawin. Pangsuhol talaga. So, nung pong tinanong ko magkano yun, 450 billion pesos. Pagkatapos yun pong leadership, alam nyo naman po yung leadership sa House, merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader, at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng Appropriations Committee. Yun po yung 450 billion. Recorded po ito. At pagkatapos yung leadership, 100 billion yan. Nakarecord po yan. Ang program, 150 billion. At pagkata yung difference na po, pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, another 400 billion pesos. Yun po yung 1 trillion na taba. O di ba? Ayun na nga ho, nilalabas na ni Kong Dante Marcoleta yung mga baho nitong mga congressman. Kung saan kita nyo, billion-billion yung pondong napupunta po dyan sa kanilang mga pwesto. Pero saan nga ho napupunta talaga? Napapagawa ho ba nila sa kanilang mga proyekto o hindi? Kasi ang lalaki ho ng pinopondo dyan yung mga pinipirmahan ni Marcos Jr. pero wala hong nailalabas o wala ho pong naipapatunayang may ginagawa ho silang mga trabaho o mga proyekto sa kanilang distrito. Tulad na lamang ng mga ghost project, mga kapdit, narinig naman po natin ilang trilyon ho yung nagastos dyan. Pero may napagawa po ba? Kung meron ng mga kapdit, kukunti lang. Pero lahat ho nabulsa. Kaya eto malaking katanungan sa mga congressman. Saan nyo dinadala yung bilyon-bilyong pondo? 1 trilyong taba. Alam na alam ho ni Congress. Alam na alam po ni Senator Marcoleta yung mga sinusundot niya. Kaya pag siya ho'y nag-iimbestiga, mga kabdit, erekta ho, wala hong patutsyada, malinis. Tapos ngayon pinagbibintangan ho siya. Nakasabot ni Gutesa. Diba? Kaya makikita po natin sa admin ngayon na, lalo na yan ho si One Ball University, tagapagtanggol ho ng mga kawatan dyan. Diba? Pinagtatanggol ho nila yung mga kawatan, tapos yung kapwa nila senador na nag-iimbestiga na malinis, yun po yung kanilang ginigisa, binabanatan. Kasi ho, yan lang po yung kaya nilang gawin. Pero yung malalaking tao, isipin mo congressman, hindi nila kayang banatan. Diba? Halatado ho kasi yung admin ngayon. Kung sino yung kinakampihan at sino yung mga dapat nilang banatan. Wala nun si Sen Marcoleta at Sen Erwin para may definition of terms at yung bago ng pangalan ng allocable at non-allocable. Kasi nakaka-confuse, diba? Diba naging congressman tayo, Sen Erwin, naging congressman si Senator Marcoleta. Wala talaga akong alam na allocable at non-allocable. Jokingly, sinabi nung huling hearing natin ni Secretary Dizon nung lumapit dito sa amin ni Chair Sherwin, Sen Sherwin, yung allocable daw yung maaring i-allok. Pero joke daw yon. Yun ang sabi ko, ano ba yung allocable? So talagang hanggang ngayon po, marami na akong kausap, sa tagal-tagal natin dito, pati Senate El Berremo, wala silang maalala. I'm sure our colleagues would want to understand para po may definition of terms. Tapos, yung inyong bagong termino, dahil ayaw nyong gamitin po yung allocable at non-allocable. So, hindi i-allok, mabuti. Bawal i-allok. Ano na po ang tawag? Siguro, district projects and non-district, kung ano po. Sige, si Director Bote and Yusek, kung sino po yung eksperto. Thank you. I don't interject, Madam Chair. Thank you Hi, po. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator. In relation to the question of Senator Aligarda, hindi po joke yun. Yung allocable, if you will note, during one of those hearings in the Blue Ribbon Committee, yun pong allocable, inadmit po ni former Secretary Bonoan. Nandun po silang dalawa ni Yusek Cabral nung tinanong po namin yung allocable. Tinanong po namin ano-ano po ba yung mga factors na nakapagdadagdag doon sa mga initial ceilings that have been established nung NEP. So sinabi po nila yung allocable funding, yan daw po ay talagang inahanda nila, particularly in the House of Representatives, kasi sila yung mayroong power of the purse, para hindi na molestyahin, well, pardon for the using the word, para hindi na
istorbohin yung mga nakalatag sa NEP, talagang provision po yun na talagang pambibigay dun sa mga members ng House. Inadmit niya po yun. Mahigit pong 300 po talaga ang members ng House of Representatives. Nag-a-average po ng 1 billion ang regular district representative. Average lang po yun. Merong mas mataas. Ang party list po ay 150 million. Masaya na po sila. Except yung mga party list na contractors. At pagkatapos po ng allocable, Mr. Chair, meron pang leadership funding. At dadagdag pa po yung unprogram at saka nga po yung difference na manggagaling po ngayon sa bicameral conference. Nung kinumpute ko po yun, and this is recorded in one of the Blue Ribbon Committee hearings, 1 trillion po talagang naidadagdag sa DPWH pa lang. And 1 trillion pesos, ito po yung sinasabi naming taba, kung yun po ay ibabangga natin sa 6.325 trillion na budget ng 2025, 1 trillion is almost 15%. So, hindi po siya joke. Inamin po yun nung recorded po ito. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I? Go ahead, Senator. So, Senator Marcoleta, do you mean itong allocable na ito, itong leadership pa na ito, suhol o lagay sa mga mambabatas? Can you please specify? Ganun ang naging conclusion doon, Mr. Chair. Kasi nga, sabi ni Secretary Bonoan, para hindi nagalawin. Pangsuhol talaga. So, nung pong tinanong ko magkano yun, 450 billion pesos. Pagkatapos yun pong leadership, alam nyo naman po yung leadership sa House, merong speaker, may deputy speaker, merong majority leader, at napakaraming assistant and deputy majority leaders. Isama mo po yung mga chairman at saka vice chairman ng Appropriations Committee. Yun po yung 450 billion. Recorded po ito. Ay, nakita nyo naman po mga abdi, dyan pa lamang sa HOR, ang daming tagapagsalita. Kaya nung si Speaker Romualdez pa yung namumuno dyan, imbis na ho siya yung speaker nga ho siya, dapat siya yung nagsasalita, di ba? Pero meron pa po siyang mga speaker. Diyan ho napupunta yung mga tinatax natin. Yung mga binabayad ho nating buwis, napupunta ho sa mga mangmang na tao dyan. Speaker ka pero hindi ka nagsasalita. Ano hong ginagawa niya? May tagapagsalita rin ho siya. Tapos ngayon, bilyon-bilyon na naman yung nawawala. Tahimik na naman ho sila. Di ba? At pagkatapos yung leadership, 100 billion yan. Nakarecord po yan. Ang program, 150 billion. At pagkata yung difference na po, pagkatapos na ng NEP at saka yung GAA, another 400 billion pesos. Yun po yung 1 trillion na taba na hindi naman kailangan po ng ating DPWH kung tutuusin natin. Salamat po, Mr. Chair. Thank you so much for explaining to me, Senator Marcoleta and Sen. Tulfo. Mr. Chair, kahapon po nag-uusap tayo. Sunday we were both working and we both acknowledged that we received the June or July list of allocable but not the September. So I am told by our staffs, wala pa rin. May we request the September as revised. Maski po hindi na yung words allocable, anyo mo, hindi naman kasalanan na may ceiling. Tama po yung sinabi nyo. Hindi naman forever kailangan humihingi ang congressman or ang mga mayor. Tapos, yung hindi district projects, makinig kasi kayo pag tinatanong ko po. Yes, yung hindi po district projects, yun ang tinatawag na non-allocable. Di ibahin natin ang pangalan, non-district, ganun lang. Wala namang masama dun eh. Alam nyo, first, allow me to commend the President and commend Secretary Dizon for heeding the clamor of both houses of Congress. I do not claim authorship of that idea in bringing down the DUPA. Thank you for that. It was declared by the President on the day that he left for the ASEAN meeting. We truly appreciate your listening to the people and bringing it down. But there are much more reforms to be done. I believe that all of us want really reforms and changes that will be felt by our people for bigger fiscal space to give
other departments or other programs under DPWH that will really redound to the benefit of our people. Kaya, una, I commend you. Salamat po sa pagbaba ng DUPA na makakasave, sabi nyo, ng 50. Pero sa computation ko, and I'll get back to that later, it should be bigger than 50B. And siguro dapat sagutin nyo yung hiningi ng chair last time, yung natuklasan niyang 271B. At pangatlo, yung sinabi po ng LBRMO staff and the chair staff na wala pa rin po yung September. We don't need the June-July of the previous leadership's allocable and non-allocable. What we need is the 625 billion revised NEP, and then give us ano yung ceiling ng district, ano yung hindi alam ng district. And why do I say this, Mr. Chair? Mahalaga po. Kasi di ba nangyayari ngayon, may mga congressman na tatamaan, may mga ibang sa lokal o district engineer na tatamaan, hindi nila alam. Senator Sherwin himself, we were talking yesterday and we were both asking each other, nasa iyo malistahan, pareho kaming we were in the dark, wala pa. And then you told me that indeed, in your district, your brother's a mayor, sa inyong Kong, and there are projects you don't know. Then we feared you could be blamed for it, and is that, we were asking each other, yan ba yung allocable? We don't know. So, just to protect everybody who will eventually sign the GAA of 2026, what if kaming lahat dito, tapos pipirma kami, tapos sasabihin natin, pinirma nyo, tinanong naman nyo, tanggap nyo yun na may non-allocable, hindi nga Maski po, iba na ang tawag natin, gusto lang po namin makita ano yung alam talaga ng congressman, alam ng district engineer, at yung hindi nila alam na maaring alam ng region, na maaring alam ng central na hindi alam ng region. Walang masama po doon in all transparency. Diba? Am I conveying the same message we talked about? Yes. So, wag mo, please, I hope I'm not blamed. Because this, I'm speaking for the team. Kasi nag-usap po kami ng weekend. Yes. Yeah. Kasunod nito mga kabdita, isisingit na rin po natin kung ano nga ba yung maisasampang kaso kay Martin Romualdez. Dahil alam naman po natin kung ano na nga ba o gaano kalaki yung mga nakulimbat ho nila. Dito mga update, singit na rin ho natin to. Huwag na rin ho natin patagalin pa. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Title, Gross Negligence, Hindi Plunder, Remulla. Ipinaliwanag ni Ombudsman Boying Remulla na maaring managot si dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa kasong gross negligence kung walang matibay na ebidensya para sa kasong plunder kaugnay ng mga irregularidad sa flood control projects. Ay gross negligence, I don't know, basta napakaliit na napakahina kaso, gross negligence. Ayon kay Remulla, ang isang pwedeng theory ay gross negligence. Speaker of the House siya at siya ang pumili ng chairman ng Appropriations Committee. Kahit di siya nag-participate, dapat inalam niya rin kung anong nangyayari sa pundo ng bayan. Sa ilalim ng revised penal code, ang gross negligence ay may parusang mula aresto mayor hanggang prison correctional, depende sa bigat ng kasong resulta kung ito'y sinadya. Basta mababa, ilang taon lang, isa o 2 taon lang kapag kapreso ito. Ang payag ni Remulla kasunod ng mga tanong kung dapat bang papanagutin si Romualdez sa mga irregularidad na lumitaw sa investigasyon sa ICI hinggil sa mga ghost flood control projects na pinunduhan ng bilyon-bilyon piso ng bayan. Yan. Dali Okay, ni-research ko gross negligence ang parusa, aresto mayor. Ang aresto mayor
hanggang 6 months, pinaka matindi na imprisonment. Yung prison correctional, from 6 months to 6 years. So, kung aresto mayor, di hanggang 6 months lang na pagka-preso. Hayahay. Grabe naman, oy. Lang daw, walang ebidensya Wala tayong magagawa, walang ebidensya. Narinig ko si Ombudsman Remulla. Huwag kayong magalit, sabi niya sa taong bayan. Hindi basta-basta magkaso kung walang ebidensya. Huwag kayong magalit dahil gawin niyo yung trabaho niyo. Maghanap kayo ng ebidensya. Bakit? Trabaho ba namin maghanap ng ebidensya? Trabaho niyo yan. Ombudsman, NBI, DOJ, whatsoever. Kami na nga ang ninakawan. Kami pa ang maghanap ng ebidensya. Siguro, yung ibig niya sabihin, ang taong bayan, mag-submitar ng ebidensya sa ombudsman. Hindi kong trabaho yan. Basta, perception. Tanong nga sa kanya ni Ma'am Lucy Cruz Valdez. Public perception, sabi niya. Hindi si Saldico, pinili siya ni Romualdez. Hindi magawa ni Saldico yung ginagawa niya kung walang basbas ni Romualdez. That's public perception. So ngayon, si Saldico na ang dinidiin. Okay yun. Kailang nasaan naman si Saldico? Okay na lang sana. Kung hindi madiin si Romualdez, kung walang ebidensya, at least, Saldico, maparusahan. Medyo makagaan-gaan na yung inhustisya ng taong bayan. Ang problema, wala si Saldico dito. Baka nasa ibang bansa na ngayon, nakakuha na ng citizenship o passport ng ibang bansa. Kasi nga, ang bagal ng administrasyong ito sa pag-cancel ng kanyang passport. So, paano pa mapapanagot ang mga mastermind? Wala si Saldico O ano sa tingin nyo? Mapapabalik ba nila si Saldico para panagutin? Granting Speaker Romualdez, walang kinalaman, gross negligence lang. Si Saldico lahat ang may kagagawa niyan. Okay na, kung Saldico lang. Wala naman, pinalayas naman si Saldico. Magkakaroon ba tayo ng hustisya? Wala. Ang makukulong lang, DPWH, yes, siguro may makukulong para maipakita ng administrasyon ito. Ayun, napakulong namin. Kailang isang mababang engineer lang. Napakulong namin. Kontraktor. Sila ba yung mastermind? Magagawa ba yan ng DPWH kontraktor kung walang utak? May utak niyan. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, mga utak. Ginugulo tayo ng mga mastermind ng flood control scam na ito. Kaya, ayun, tignan nyo. Ang ICI hearing nila, urong sulong. Noong una, nag-announce na ang chairman na i-live stream, mamaya binawi. Bakit daw? Pinag-aaralan daw ang mga parameters. Ito na naman sa Blue Ribbon Committee hearing. I don't know kung ano ng direksyon. Sana ang tatahaking direksyon is tumbukin ang mastermind. Kaya lang, nangangamba si Senator Alan Peter Cayetano, baka naman ang tumbukin ng Blue Ribbon Committee hearing ngayon under the leadership of Senator Lacson, dahil babalik siyang chairman, baka walisin o sirain ang oposisyon. Sana wag naman. Kalimutan nyo na ba? Pwede ba kalimutan nyo na ang politika diya sa Blue Ribbon Committee hearing? Kawawa naman ang taong bayan. Inapi na nga, ninakawan pa, tapos ganyan pa na puros politika na lang nangingibabaw, administrasyon versus opposition. Tama na. Maawa naman kayo sa taong bayan, yung mga nabibiktima ng baha. Ang hirap kayang mabiktima ng baha dahil ako, naranasan ko, lumaki ako sa isang bayan
Tabi kami ng Amburayan River sa Bangar, La Union. Taon-taon kaming nababaha nung wala pa kaming diki. Salamat na lang pagdating ng diki, siguro mga 10 to 15 years akong nakaranas ng baha nung maliit pa ako every year. Nung dumating yung diki, flood control project, wow, antibay pagkagawa. Hanggang ngayon, nandun pa rin yung diki sa aming bayan. Walang, kung may corruption man, kaunti lang, matibay talaga ang pagkagawa. Ngayon, yung pinagmayabang ng Pangulo, 5,500 flood control projects, mga substandard at mga guni-guni. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Wala niya Tagalog yero. Batok na siya sa balay. So mo